average American ngayon ay may dagdag na 23 pounds sa timbang. Ang sakit sa puso at stroke ay pumapatay ng 460,000 Amerikano. Mga kababaihan, 69 gramo ng taba. Mas makakatipid pa kayo ng 12 gramo ng taba sa kalahati ng calories kung kakain na lang kayo ng isang buong stick ng mantikilya. Pinag-uusapan mo natin ng diabetes at alta presyon pati sakit sa buto osteoporosis. Prostate cancer na ang pinakakaraniwang cancer sa American men. Sabi ng doktor, kailangan bawasan ang pula at naprosesong karne para iwas sa arteriosclerosis, cancer, autoimmune na sakit. May di pangkaraniwang dami ng type 2 diabetes sa mga bata at may hypertension na rin kahit nasa grade school pa lang. 2,120 na kabuang bilang ng kalorya. Malinaw na may epekto ang Western diet. Ito dapat ang maging wake-up call natin, lumalala ang problema at tayo ang tumataba. Pagkain. Napakahalaga nito sa ating buhay at tradisyon. Kada okasyon, may kainan at handaan. Pero, posible bang ang ilan sa mga pagkaing akala nating healthy ay siya ring sanhi ng mga seryosong sakit natin? Sa totoo lang, may matinding health crisis tayo. Halos 40% ng mga Amerikano ay labis ang timbang. Halos kalahati sa atin ay may iniinom na reseta na gamot. Ang pinakasikat na statin, ang Lipitor, ang pinakanireresetang gamot sa buong mundo. Halos 1 sa 5, 4 na taong gulang na batang Amerikano ay labis ang timbang. Mas mataas ang tsansa na maging overweight ang Mexican at African American na bata. Maring ito ang unang henerasyon sa US na mas maikli ang buhay kaysa magulang nila. Gumagastos po kami ng 2.2 trillion bawat taon sa healthcare, mahigit 5 beses kaysa budget sa depensa. Sa totoo lang, mas malaki ang gastos natin sa healthcare kada tao kaysa ibang bansa, pero mas sakitin tayo. Nakikita ninyo, walang pera sa taong malusog at wala ring pera sa patay. Nasa gitna ang pera sa mga buhay pa, pero may isa o higit pang malalang kondisyon. Ang labis na timbang, diabetes, sakit sa puso at alta presyon ay mga isyong pangkalusugan na may kaugnayan sa pagkain at nagkakahalaga sa bansang ito ng higit 120 bilyon kada taon. Bawat minuto, may isang tao sa US ang namamatay sa sakit sa puso. 1,500 naman kada araw ang namamatay sa kanser. Kapag pinagsama ang dalawang sakit na ito, sa kabuuan, lampas 1 milyong Amerikano ang namamatay bawat taon. Mabilis na dumarami ang mga kaso ng diabetes, lalo na sa mas batang populasyon. Diabetes na nagbabanta sa buhay. Isa sa bawat 3 ipinapanganak sa US ngayon ay magkakaroon nito habang buhay. Milyon pa ang may iba't ibang malulubhang sakit. Milyon pa sa atin ang sobra sa sugar, kape at energy drinks kaya natatakpan ng chronic fatigue. Pero posible kayang may iisang solusyon sa mga ito. Isang solusyong sobrang lawak, nakakabigla na hindi pa natin ito mas seryosong tinatanggap. May isang tao ang kailangang tumindig at magsabi na ang sagot ay hindi na naman isa pang tableta. Ang sagot ay spinach. Paraming researchers ang nagsasabing kung aalisin o babawasan ang refined, processed at animal-based foods, maiiwasan at pwede pang ma-reverse ang ilan sa pinakamalulubhang sakit. Sabi nila, kailangan lang mag-whole foods plant-based diet. Halos parang napakasimple para paniwalaan. Hindi nyo siguro inaasahan na ang isang tulad ko ang mag-e-explore ng ugnayan ng dieta at sakit. Papunta rito, ininom ko ang 2 Red Bull. Uminom din ako ng isang 12-ounce na Coke at kalahati pa ng isa. Hindi ako laging healthy at sobra rin ang kinain kong fast food nun. Ngunit para mas matuto pa tungkol sa ugnayan ng pagkain at kalusugan, bumisita ako sa 2 doktor sa Los Angeles, sina Dr. Matt Lederman at Dr. Alona Pulda. Hi, kamusta po kayo? Ikinagagalak ko po kayong makilala. Pareho po silang doktor. Si Dr. Lederman ay nagsanay sa internal medicine at si Dr. Pulde naman sa family practice. Isinama nila ang whole plant foods plan sa gamutan ng mga pasyente nila. Sige po, simulan na natin yan. Tapos mag-usap tayo. 142.82.
Mas marami akong nalaman kaysa inaasahan ko. Tulad ng marami, akala ko maayos ang kalusugan ko. Wala akong alam na malubhang sakit. Matagal na akong di nagpa-check up kaya nagpa-check ako. Nang ibigay ni Dr. Lederman ang resulta, wake-up call talaga. Medyo nabigla ako at nag-aalala ako sa blood work numbers ko. Ang 240 at 241 para sa cholesterol ko ay mas mataas kaysa sa naging antas nito kailanman. Para sa akin, yung number 6 na nakuha ko, ang pinaka nakaka-alarma na numero. Ang number 6 ay resulta ng tinatawag na CRP test na sumusukat ng inflammation o pamamaga sa aking puso at blood vessels. Dahil dito, napasama ako sa high risk para sa heart attack, kaya nag-commit ako sa 12-week nutrition program sa ilalim ni Dr. Lederman. Plano, gamutin ang kalusugan ko sa pagkain ng whole foods plant-based diet. Hindi bago ang paggamit ng tamang pagkain sa health. Sinabi ni Hippocrates, ang sinaunang Greek father ng Western medicine, na gawing gamot ang pagkain mahigit 2,000 years na ang nakaraan. Pero kamakailan lang masinsinang sinuri at inapply ang science sa likod nito. Dalawang researchers na may groundbreaking ambag dito ay sina Dr. Colin Campbell at Dr. Caldwell Esselstyn. Ipinanganak sila noong 1933 at 1934, ilang buwan lang ang pagitan at kapwa lumaki sa mga farm. Lumaki si Campbell sa farm sa Virginia kung saan nag-aalaga sila ng dairy cattle at milking cows. Lumipat dito ang tatay at nanay ko noong 1943, siyam ako noon. Noong panahong iyon, may dairy farm kami na may 20 hanggang 30 na baka na noon ay itinuturing na katamtaman ng laki. Pinaniwalaan noon na nature's perfect food ang gatas. Sa sobrang perfect daw nito, may US government film noon na nagrekomenda na ang mga sanggol na kakahiwalay pa lang sa gatas ng ina ay agad ilipat sa gatas ng baka. Yun ang excitement. Parang gumagawa ka ng nature's perfect food. Itinatag noong 1675 ang farm ng mga Esselstyn sa upstate New York. Sa rolling hills na ito pinalalakad ang beef at dairy cows. Para bang ito ang sentro ng operasyon sa isang paraan? Ganun na nga. Para itong sentro ng lahat dito, sa paligid ng mga kamalig na ito. Ganito ang pagsasaka noong panahong iyon. At dito po ninyo natutunan ang pagsasaka bilang hanap buhay. Ilang taon na po kayo noon nang lumipat kayo rito muli? 7 ako noon. Nagtraktora ako nung 8 taong gulang ako. Late bloomer pala kayo. Eksakto po. Pero nag-enjoy po ako at talagang nasiyahan po ako sa mga gawain sa bukid. Bagamat di pa sila magkakilala noon, malaki at pangmatagalan ang impluensya ng buhay bukid kina Campbell at Esselstyn. Para magtagumpay ito, kailangan ng tuloy-tuloy na tiyaga at matibay na layunin. May irony rito. Ngayon, tinututulan na namin ang mga produktong dati namin ginagawa kasama ang aming mga pamilya. Sa buong buhay ni na Campbell at Esselstyn, malaki ang nabago sa American diet. Noong early 20th century, bawat Amerikano ay kumakain ng mga 120 pounds ng karne kada taon. Pagsapit ng 2007, biglang tumaas ang bilang na iyon at umabot sa 222 pounds. Noong 1913, kumakain tayo ng 40 pounds ng processed sugar bawat taon-taon. Pagsapit ng 1999, ang pagkonsumo natin ng lahat ng refined sweeteners ay tumaas ng lampas 147 pounds. Noong 1909, kumonsumo ang bawat Amerikano ng mga 294 pounds ng dairy products. Ngunit pagsapit ng 2006, nadoble ang taunang konsumo natin ng mga produktong gatas at umabot sa 605 pounds. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 1950, nag-aral na si Campbell sa Penn State habang nagtungo si Esselstyn sa Yale bilang miyembro ng rowing team. Nanalo si Esselstyn ng gintong medalya sa Olympics noong 1956. Sa dekadang iyon, bumibilis ang takbo ng buhay sa Amerika, pati na rin sa pagkain. Noong late 50s, kasagsagan ng drive-in burger joints habang nagsisimulang umusbong ang mga supermarket matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dito isinilang ang mga convenience foods gaya ng foil-wrapped TV dinner at marami pang masasarap na processed foods na nilikha para gawing mas madali at mas maayos ang ating pamumuhay.
Sa panahong ito, nasa graduate school na si Colin Campbell sa Cornell University na may isa sa pinaka-prestihiyosong nutrition science departments. Ang research niya ay animal nutrition at biochemistry. Pero mas nakatuon ito sa pagpapakain ng mga hayop para mapahusay ang kakayahan nilang mag-produce ng karne, gatas at itlog na may protina. Kaya ang research ko ay nakatuon sa protina, siguraduhing sapat ito. Itinuturing napakahalagang sustansya nito. Isa ito sa unang nadiskubre at kung walang protina, mamamatay ang hayop. Kaya ito ang lakas ng buhay. Sa katunayan na maging noong unang bahagi ng 1900s, may mga pahayag na ito ang bumubuo sa mismong sibilisasyon. Halos ay tinumbas ang protina sa mga pagkain galing sa hayop gaya ng karne. Ganito pa rin ito hanggang ngayon sa Amerika. Bakit sa tingin ninyo mahalaga ang karne sa ating pagkain? Protina. 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 Protina, 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 protina. Maraming protina po. Kailangan natin ng protina. Di tayo mabubuhay kung wala ito. Ang ideya na may protina rin ang mga halaman ay hindi pa pinag-uusapan hanggang bandang huling 1800s, unang 1900s, at patuloy itong pinagtatalunan sa mga taon. Anuman ang pinanggalingan ng protina, noong late 50s, naniniwala ang karamihan sa mga siyentipiko noon na kailangan ng mundo ng mas marami nito. Marami pa ring batang nagugutom at malnourished sa buong mundo. Kaya sa aking komunidad, sa nutrisyon, may mga usapan kung bakit nangyayari ito para malaman kung ano ang pwedeng gawin. Isa sa mga pangunahing pananaw ay tiyaking nakakakuha sila ng sapat na protina. Sumasang-ayon ako. Kasabay nito, nagsisimula pa lang si Dr. Caldwell Esselstyn sa kanyang medical career sa sikat na Cleveland Clinic sa Cleveland, Ohio. Di nagtagal, surgery ang naging specialty niya. May kakaibang satisfaction kung matatanggal mo ang sakit. Halimbawa, gallstones o ulcer, direkta mo itong naayos sa pamamagitan ng operasyon. Kung hernia naman, ganun din. Noong 1960s, tumataas ang kaso ng sakit sa puso sa United States. Ang karaniwang tinatawag ng mga doktor na coronary artery disease ay karaniwang dulot ng isang kondisyon sa mga arteries na nagsusupply ng dugo sa puso. Sa paglipas ng panahon, naiipon sa mga coronary artery ang matabang substance sa dugo na tinatawag na kolesterol, kaya nababawasan ang daloy ng dugo papunta sa puso. Maaari itong magdulot ng mga problema mula sa matinding chest pain na tinatawag na angina hanggang heart attack. Ang kolesterol ay likas na substansya na pinoproduce ng lahat ng hayop kasama ang tao at mahalagang bahagi ng ating mga cells walls. Pero kapag kumakain tayo ng kolesterol na nasa mga pagkaing mula sa hayop tulad ng karne, itlog at mga produktong gatas, maaari itong manatili sa daluyan ng dugo. Ang plake na ito ang naiipon sa loob ng ating mga daluyan ng dugo at pangunahing sanhi ng sakit sa coronary artery. Noong huling bahagi ng 1960s, may kasamahan si Dr. Esselstyn sa Cleveland Clinic na gumawa ng malaking breakthrough sa paggamot nito. Sa katunayan, ka-share ni Esselstyn ng surgical locker room sa clinic si Dr. Rene Favaloro. Talagang namukod-tangi si Rene sa operating room. Noong 1967, isinagawa niya sa klinika ang una niyang bypass graft, coronary artery bypass graft. Isinagawa ang makabagong procedure na ito sa pamamagitan ng pagkuha ng ugat sa binti ng pasyente at pagtahi nito sa baradong artery ng puso para makadaloy ang dugo sa palibot o makalampas sa blockage. Sa kasalukuyan, mahigit 500,000 na Amerikano ang sumasailalim taon-taon sa operasyon ng heart bypass. Sa halagang mga $100,000 bawat isa, ang mga operasyong ito lang ay bumubuo ng nakakagulat na kabuuang halos $50 bilyong. Si Joey Aucoin ay nakatira sa Tampa, Florida at may landscaping business. Sinasabi ko sa lahat, hindi ako kumakain para mabuhay. Nabubuhay ako para kumain. Buong buhay ko, kain lang ako ng gusto ko. Noong 2004, natuklasan ng mga doktor na si Joey ay may napakataas na kolesterol na 320 at delikadong blood sugar level na 480. Dahil dito, hindi lang siya nagkaroon ng type 2 diabetes, kundi mataas din ang panganib na ma-heart attack at ma-stroke. Ito ang araw-araw kong regimen ng mga gamot. 2 tableta po ang iniinom ko para sa diabetes, isa para sa kolesterol at sa mataas na presyo ng dugo. Pagkatapos, meron pa akong dieta, gamot na iniiniksyon, tuwing umaga bago mag-almusal at tuwing gabi bago maghapunan. At iyan po ang ginagawa ko na halos 4 na taon na. Alam kong napapagod ako dahil dito at parang di normal ang pakiramdam.
4 na oras lang tulog ko at ayoko talagang uminom nito. Noong 1960s, nasa Pilipinas si Dr. Campbell para dagdagan ang protein ng milyon-milyong batang malnourished. Para mapababa ang gastos, hindi sila gumamit ng animal-based protein. Nagsisimula ng magpakita ng tagumpay ang programa. Pero kalaunan, natuklasan ni Dr. Campbell ang isang mahalagang impormasyon. Nakasentro ito sa mas mayayamang pamilya sa Pilipinas na kumakain ng mas mataas na dami ng pagkain mula sa hayop. Ngunit kasabay nito, sila rin ang may pinakamataas na tsansa na magkaroon ng mga anak na mas madaling tamaan ng kanser sa atay. Hindi ito karaniwan dahil ang cancer sa atay ay sa adults madalas. Pero dahil nangyari ito sa mga bata, malinaw na may kung ano rito, makabuluhan ito. Nakakita si Dr. Campbell ng isang scientific paper sa isang di kilalang Indian medical journal. Inilarawan nito ang pag-aaral sa mga eksperimentong daga na unang na-expose sa isang carcinogen na tinatawag na aflatoxin at pagkatapos ay pinakain ng dieta na may casein, ang pangunahing protina sa gatas. Sinuri nila ang epekto ng protina sa pagbuo ng kanser sa atay. Gumamit sila ng dalawang magkaibang antas ng protina. Gumamit sila ng 20% ng kabuuang calories tapos mas mababang antas, 5%. Ang 20% ay nagpasimula ng cancer. Ang 5% naman ay nagpahinto nito. Ang Indian paper na ito, kasama ng natuklasan ni Dr. Campbell tungkol sa pagdami ng cancer sa atay sa mga batang kumakain ng animal-based foods, ay naging decisive moment sa kaniyang trabaho at buhay. Dahil natutuhan namin na talagang napakahusay ang protinang mula sa hayop sa pagpapasimula ng cancer, kasabay nito, muling nagbabago ang paraan ng pagkain ng mga Amerikano. Mabilis na dumarami ang mga franchise ng fast food, habang mas maraming abalang Amerikano ang umaasa rito para pakainin ang sarili at pamilya. Habang kumakalat sa buong bansa ang revolusyon ng fast food, patuloy ding dumarami ang namamatay sa cancer sa Amerika. Dahil dito, noong 1971, inilunsad ni Pangulong Richard Nixon ang isang programa na tinawag na War on Cancer. Narito po tayo ngayon upang lagdaan ang Cancer Act ng 1971. At umaasa po ako na sa mga darating na taon, maaalala natin ang araw na ito at ang hakbang na ito bilang pinakamahalagang aksyong isinagawa sa ilalim ng administrasyong ito. Nasa front lines ng bagong digmaang ito si Caldwell Esselstyn. Pagsapit ng 1978, siya ang naging pinuno ng Breast Cancer Task Force sa Cleveland Clinic. Pero nagsimula siyang magduda sa medical procedures na gamit niya. Kahit gaano karami na ang mga operasyong ginagawa ko para sa mga babaeng may cancer sa suso, wala naman akong nagagawa ni isa man para sa susunod na biktimang walang kamalay-malay. Kaya sinimulan ni Dr. Esselstyn ang pag-aral ng global statistics sa cancer sa suso. Isa sa mga natuklasan niya ay mas mababa ng malaki ang insidente ng cancer sa suso sa Kenya kaysa sa United States. Sa totoo lang, noong 1978, 82 beses na mas mababa ang tsansang magkaroon ng cancer sa suso ang isang babae sa Kenya kaysa sa United States. Mas lalo pang nagulat si Dr. Esselstyn sa mga bilang na nakita niya para sa ilan pang ibang uri ng cancer. Sa buong bansang Japan, noong 1958, ilan ang autopsy-proven na namatay dahil sa prostate cancer? 18 sa buong bansa. Para sa akin, yun na marahil ang pinaka-nakabibiglang bilang sa pampublikong kalusugan na nakita ko. Sa parehong taon, ang populasyon ng US ay humigit kumulang doble lamang sa Japan, ngunit ang bilang ng mga namatay dahil sa cancer sa prostate ay lumampas sa 14,000. Natuklasan din ni Dr. Esselstyn na noong unang bahagi ng dekada 1970, ang panganib ng sakit sa puso sa kanayunan ng China ay 12 beses na mas mababa kaysa sa US, at sa kabundukan ng Papua New Guinea, bihira itong maranasan. Simple lang ang ugnayang nakita niya sa lahat ng lugar na sinuri niya. Halos di umira ng Western diet, walang produktong hayop, gatas o karne. Mas nakaengganyo kay Esselstyn ang matagal nang hindi napansin na historical data. Noong World War II, sinakop ng Germany ang Norway. Isa sa unang ginawa nila ay kumpiskahin ang lahat ng alagang hayop at iba pang hayop sa bukid para sa supply ng kanilang mga tropa. Napilitan ng mga Norwegians na kumain ng karamihang plant-based foods. Ngayon, titingnan natin ang mga namatay sa Norway mula sa atake sa puso at stroke bago pa lamang ang panahong ito, 1927, 1930, 35.
Tingnan ninyo rito sa itaas, sa pinakatuktok mismo. 1939, talagang ayos na ayos. Dumating ang mga Aleman, kaagad. 1940, wow. 41, 42, 43, 44, 45. Naranasan na po ba natin na bumagsak ng ganito kalaki ang kaso ng sakit sa puso at mga daluyan ng dugo ng isang populasyon dahil sa statins, bypass surgery o mga stent? Hindi po. Pero tingnan po ninyo kung ano ang kaagad na nangyari nang tumigil na ang labanan noong 1945. Bumalik ang karne, bumalik ang mga produktong gatas, bumalik din ang mga stroke at mga atake sa puso. Sa totoo lang, napakalaking aral ito. Pero hindi namin ito naintindihan. Dahil sa ebidensyang tulad nito, magkapareho ang naging konklusyon ni na Dr. Esselstyn at Dr. Campbell na gaya din sa kaniyang pag-aaral sa Pilipinas, nakita nila ang ugnayan ng animal-based foods sa ilan sa ating pinaka-nakamamatay na sakit. Pero hindi lang sila ang mga researchers na umabot sa ganitong konklusyon. Isa pa si Dr. John McDougall. Noong kalagitnaan ng dekada 70, nagsimula siyang mag-practice sa plantasyon ng asukal sa Hawaii. Ang napansin ko roon ay malaking kaibhan ang kalusugan ng mga tao depende sa tagal nila sa Hawaii. Ang mga lumaki sa Japan, Pilipinas, Korea at China, ang unang henerasyong lumipat mula sa sariling bansa ay laging payat, hindi nagkasakit sa puso, cancer sa prostate, cancer sa colon, cancer sa suso, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, at hindi rin naging sobrang timbang. 80 at 90 na ang edad nila pero aktibo at maayos pa ang galaw. Medyo tumaba at nagkasakit ang mga anak nila. Ang mga apo at susunod na henerasyon kasing taba at sakitin ng iba. Malinaw ang diet ang pinagkaiba. Nasanay ang unang henerasyon sa pagkain na kanin at gulay, pero ang mga anak pinalitan ang kanin ng pagkain galing sa hayop, dairy at karne. At malinaw ang resulta, tumaba sila at nagkasakit. Kaya noong panahong iyon, alam ko na ang sanhi ng karamihan sa mga sakit. Noon, halos wala pang alam sina Campbell at Esselstyn sa impormasyong ito. Gayunpaman, dumating sila sa revolusyonaryong konklusyon. Maraming malulubhang sakit ang maaaring mabawasan kung hindi man tuluyang mawala sa simpleng pagkain ng tinawag nilang whole foods, plant-based diet. Ibig sabihin nito ay pagkain ng mga pagkain galing sa whole minimally refined na halaman tulad ng prutas, gulay, grains at legumes. Nangangahulugan din ito na umiwas sa mga pagkain mula sa hayop tulad ng karne, gatas at itlog, pati na rin sa mga naprosesong pagkain gaya ng pinaputing harina, asukal at mantika. Dahil sa research nila sa larangang ito, tuluyan nang nabago ang buhay nina Campbell and Esselstyn. Sinuri ko ang inyong paunang form. Ito ang mga layunin na naitala ko. Alisin ang inyong mga iniksyon at mga gamot. Gusto ninyong tumigil na sa mga ito. Gusto ninyong makatulog ng maayos sa gabi. Gusto mong mawala ang laging pagkapagod at magbawas ng timbang. Tama yun, nakuha niyo po. Ang iba pa ninyong reklamo, mababang enerhiya, pag-ugong sa tainga, problema sa sinus, post-nasal drip, hirap huminga, paghingal na may huni, pag-ubo, hindi pagkatunaw at reflux, malambot na dumi, pagtatae, bloating, itim o may dugong dumi, duming may halong mukus kapag kumakain ng karne, hirap maglakad at kumilos, hirap pumayat, laging gutom, groggy pagkatapos kumain, matitinding cravings at anxiety tungkol sa pagkain. Parang ibig sabihin po, patay na ako. Hindi ko naman intensyong pagdiinan ang mga hindi magandang bagay, pero alam nyo, lahat iyon, karamihan doon dapat bumuti. Idinadagdag ko rin ang mga layunin ko. Ano ang mga layunin niyo? Gusto kong ma-reverse lahat ng sakit nyo. Yung mga kayang ma-reverse at karamihan ay kaya natin. Ipinaliwanag ko na rin sa inyo ang mga panganib at benepisyo. Batay doon, ititigil ko ang mga meds na ito. Okay, susubukan ko. Ibibigay ko ang best effort ko. Oo, kaya mo yan. Gagaling ka. Pagsapit ng 1975, nasa Cornell University na si Dr. Campbell at sinusuri ang kanyang natuklasan sa Pilipinas. Ang trabaho namin mula pa sa simula ay dinisenyo upang gawin ang dalawang pangunahing bagay. Una, nais kong ulitin kung maaari ang pag-aaral na ginawa sa India dahil napaka-provocative nito. Pangalawa, kung talagang totoo ito, nais kong alamin kung paano ito gumagana. Tulad ng Indian researchers, pinakain ni Campbell ang kalahati ng daga ng diet na may 20% casein, ang pangunahing protein sa dairy. Ang kalahati naman ay pinakain lang ng 5% casein.
Sa loob ng 12 linggo, mas lumala ang paglaki ng early liver cancer tumors sa mga dagang kumain ng high-protein diet. Sa kabilang banda, lahat ng mga dagang kumakain lamang ng 5% na protina ay walang anumang ebidensya ng cancer. Pero nagpasya si Dr. Campbell na palalimin pa ang mga natuklasan. Ngayon naman, sa halip na panatilihin ang kanyang mga daga sa iisang dieta sa buong pag-aaral, pinanatili niya sila sa iisang grupo at salit-salitan niyang binago ang dieta sa pagitan ng 5% at 20% ng dairy protein bawat 3 linggo. Nakamamangha ang mga resulta. Sa tuwing pinapakain ang mga daga ng 20% na protina, biglang sumiklab ang maagang paglaki ng tumor sa atay. Pero nang bigyan ng parehong mga daga ng 5% na protina, bumaba talaga ang paglaki ng tumor. Napaka-provocative ng info na to. Kaya naming i-on at i-off ang paglaki ng cancer sa pag-adjust lang ng protein intake. Ang 5% hanggang 20% ay pasok sa karaniwang diet ng mga Amerikano. Ang mga karaniwang pag-aaral sa mga chemical na carcinogen na nagdudulot ng cancer ay may antas na mga 3 o 4 na order of magnitude na mas mataas kaysa sa antas na nararanasan natin. Mas nakakagulat pa na tuklasan ni Dr. Campbell na ang 20% plant protein diet na mula soybeans at wheat ay hindi nagpo-promote ng cancer. Gayunpaman, matagal nang paniniwala ng publiko na mahalaga ang protina mula sa hayop para sa kalusugan ng tao. Pabor dito si Connie Dickman. Si Ms. Dickman ay direktor ng nutrisyon sa Washington University sa St. Louis, Missouri. Siya ang dating pangulo ng American Dietetic Association at isang tagapayo ng National Dairy Council. Kapag inaalis ninyo ang mga pagkain galing sa hayop sa plano sa pagkain, nanganganib kayong magkulang sa protina. Ang mga protinang galing sa hayop ay nagbibigay ng lahat ng amino acid na kailangan natin para sa paglaki ng mga selula at tissue, repair and overall health. Kapag kumakain po ng mga whole foods, halos imposibleng magkulang sa protina nang hindi rin nagkukulang sa calories dahil kahit piliin pa po ninyo ang mga pagkaing may pinakakaunting protina. Halimbawa, patatas o bigas, nasa mga 8 to 9% pa rin at iyon po ang halos kailangan natin. Ang research ni Dr. Campbell ay humantong sa konklusyon niya kung paano magkakaugnay ang mga gene, chemical at nutrisyon sa pag-usad ng cancer. Sa genes nagsisimula ang cancer. May umaring dahil ito sa mga gene na taglay na natin mula pa ng ipanganak. Maaring rin namang mga gene na nabago ng isang chemical, kaya nagkakaroon sila ng kakayahang mag-produce ng mga cancer cells. Kung magkaka-cancer tayo o hindi ay nakadepende sa kung paano natin napapalago ang mga selulang cancer sa paglipas ng panahon. Dito na pumapasok ang nutrisyon. Mas mabilis silang lumalaki kapag pinapakain ng proteinang nagmumula sa hayop. Natuklasan ni Dr. Campbell at ng iba pang siyentipiko sa nutrisyon na maliit na porsyento lang ng mga kaso ng cancer ang dulot lang ng mga gene. Sa tingin ko, ang karaniwang pananaw, sa larangan ko, ang pangkalahatang pananaw ay mga 1 o 2% lang ang maituturing na dulot ng ating mga gene. At ito ang pinaka-helpful at hopeful na info ko. Kung iisipin mong genes ang basihan ng kalusugan mo, magiging parang biktima ka lang. Medyo masama ang dieta ko. Akala ko, ang 2 pangunahing pangkat ng pagkain ay caffeine at asukal. Si Dr. Pam Popper ang Executive Director ng Wellness Forum sa Columbus, Ohio at eksperto sa kalusugan at nutrisyon. Lahat ng kababayan sa pamilya ko ay overweight, pero ako hindi. Iba ang pagkain at lifestyle ko, kaya nabago ko ang takbo ng kalusugan ko sa pag-iwas sa parehong habits. Sa mga sumunod na taon, sinimulan ni Dr. Campbell ang mas malalawak na pag-aaral sa laboratorio gamit ang iba't ibang sustansya mula sa hayop at halaman. Pare-pareho ang mga resulta. Ang sustansya mula sa animal foods ay nagpasigla sa paglaki ng cancer, habang ang sustansya mula sa plant foods ay nagpabagal sa paglaki nito. Gayunman, hindi pa natukoy ni Campbell ang tiyak na biological mechanism na sanhi ng mga epektong nakita niya. At sa bandang huli, naisip ko na wala talagang iisang mekanismo na ganun. Ang tinitingnan pala namin ay isang symphony of mechanisms. Iniisip natin na ang nutrition ay nakabase lang sa mga individual na nutrients. Ganyan ito i-market at ibenta sa atin. Pero ang totoo, ang nutrition ay parang symphony. Lahat ng bahagi ay sabay-sabay gumagana. Ang daan-daang libong iba't ibang uri ng kemikal at pagkain ay parang sabay-sabay na gumagana ng maayos. Sobrang komplikado nito. Isa itong holistikong konsepto. At sinabi ko sa sarili ko, talagang nakakaengganyo ang ideyang yon. Na-realize ni Dr. Campbell na mahalaga pero limitado ang lab discoveries niya. Paano ito magiging makabuluhan sa mga tao? Paano naaapektuhan ng iba't ibang pagkain ng cancer at iba pang sakit? Kinailangan ni Campbell ng malawakang population study.
Di nagtagal, may perpektong pagkakataon. Napakabuti talaga ng mangga. Nagdadagdag sila ng lasa sa pagkain. Kaya mas mainam pumili ng mas hinog. Sina Dr. Matt Lederman at ang asawa niyang si Dr. Alona Pulde ay kabilang sa maliit pero patuloy na dumaraming bilang ng mga doktor na gumagamit ng whole food plant-based diet bilang pangunahing lunas para sa mga pasyente nila. Kasama sila sa grocery para turuan magbasa ng nutrition labels. Hindi po mahalaga sa akin kung ano man ang nakasulat sa harap, likod o gilid. Tingnan ang ingredients. Ingredients lang, yan ang mahalaga. Sa pagtuturo kung paano maghanda ng pagkain, hindi sila mga karaniwang doktor. Para kina Dr. Lederman at Dr. Pulde, naniniwala sila na pagkain ang pinakamahusay na gamot. Gamot na hindi lang nagpapagaan ng pakiramdam, kundi tunay na nagpapabuti sa kalusugan. Noong 1973, ipinasa ng Kongreso ng United States ang New Farm Subsidy Bill. Bukod sa ibang probisyon, kasama rito ang mga insentibo na nagtulak sa malaking pagtaas sa produksyon ng mais. Isa sa mga pangunahing produktong dulot ng sobrang produksyon ng mais ay ang murang pampatamis na high fructose corn syrup, na idaragdag ito ng mga kumpanya sa iba't iba, mula soft drinks hanggang hot dog, at pagkatapos ay maipamahagi ng malawakan sa mas mababang presyo. Mas calorie-dense ang naprosesong asukal at iba pang refined foods kaysa sa whole plants na pinagmulan nila. Ang malaking pagtaas ng paggamit nito ang dahilan kung bakit naging rich ang pagkain natin. Para sa evolutionary psychologist at author na si Dr. Doug Lysel, ang pagkain ng unnaturally dense foods ang pangunahing sanhi ng epidemya ng labis na katabaan sa Amerika. Hindi dahil mas naging mapagbigay layaw ang mga tao, hindi rin ito dahil mas tamad sila kaysa noon. Ang nangyayari, naluloko ang mekanismo ng pagkabusog nila. Nagsisimula ito sa mga receptors sa tiyan na tumutulong sukatin kung gaano karami ang nakain natin. Kabilang dito ang mga stretch receptor na sumusukat sa dami ng pagkaing nasa ating tiyan. Mayroon din tayong mga density receptor na tumutulong matukoy ang caloric density o mas kilala bilang pagka-rich ng pagkain natin. Halimbawa, ang 500 calories na natural na pagkain mula sa halaman ay talagang nakakabusog, kaya na-activate ang stretch at density receptor para ipahiwatig sa utak na sapat na ang nakain natin. Pero ang 500 calories ng naprosesong pagkain o unnaturally rich food ay mas kaunti ang napupuno sa tiyan, kaya naloloko ang receptors at sinasabihan ng utak na kumain pa. Mas masahol pa ang 500 calories ng mantika na halos purong taba at halos walang naitutugong anumang reaksyon. Ang problema sa weight management ay kapag ginawang sobrang artificial ang mga pagkain tulad ngayon, napipilitan ng tao na mag-overeat para lang makaramdam ng sapat na pagkabusog. Pero bakit ang mga pagkaing sobrang concentrated at napakasama ay napakasarap pa rin? Ayon kay Dr. Lysel, may kinalaman ang sagot sa sistemang tinatawag na motivational triad. Isa ito sa 3 biological mechanisms na idinisenyo ng kalikasan sa bawat nilalang sa mundo para mabuhay at maipasa ang kanilang mga gene sa susunod na henerasyon. Ang unang bahagi ng motivational triad ay ang paghahangad ng saya. At pangunahing 2 bagay ang sanhi niyan, pagkain at pakikipagtalik. Kaya sa isang great white shark, parang may kumikislap na neon sign sa noo nito na nagsasabing food, sex, food, sex, food, sex. Maliban kung lalaki, sex, food ang nakasulat, pero halos pareho lang. Ang 2 pang bahagi ng motivational triad ay ang pag-iwas sa sakit at ang paggawa ng lahat sa pinakakaunting pagsisikap. Na paghahanap ng kasiyahan, pag-iwas sa sakit at pagtitipid ng enerhiya. Yan ang esensya ng animal behavior mula sa paramecium sa ilalim ng isang microscope o great white shark. Ang mas rich na pagkain ay natural na nagpapasigla sa senses dahil ito ang paraan ng kalikasan para sabihing may pinakamataas na dietary rewards sa pinakakaunting effort. Nakatulong ito sa ating mga ninuno na mahanap ang mga pagkaing pinakamaraming kalorya at pinakahinog na available na tumulong sa ating kaligtasan. Pero sa kapaligiran natin ngayon, pwede nating artipisyal na taasan ng calorie density higit pa sa natagpuan ng ating mga ninuno sa kalikasan. Ang mga pagkaing ito ay nagbibigay sa amin ng pambihirang tinding kasiyahan, kaya nahuhulog kami sa tinatawag ni Dr. Lyle na pleasure trap. Ang tinatawag na pleasure trap ay ugnayan ng ating likas na instinct na nagtuturo sa atin ng tamang gawin at ng ilang artipisyal na modernong pampasigla na sumasabay o umaagaw sa prosesong iyon. Ang klasikong halimbawa ng pleasure trap ay ang droga at pagkalulong dito. Gumagana ang droga dahil inaagaw nito ang mga umiiral na sirkito ng kasiyahan. Kapag tumama ang ilang kemikal sa mga bahaging iyon, nagdudulot ito ng matinding tuwa at pananabik.
Kapareho rin ang epekto ng droga kapag kumakain tayo ng sobrang konsentrado at naprosesong pagkain. Sinalis namin ang hibla, tubig, gets mga mineral. Ginawa namin ang lahat para mas patindihin ang konsentrasyon ng asukal at taba at nagdagdag pa ng maraming asin sa pagkain. At ngayon, ang naging resulta ng pagkain ay bahagyang pagkalulong. Parang droga ang mga ito. May masamang side effects kabilang na ang pagdagdag ng maraming empty calories. Si Dr. Terry Mason ay commissioner ng kalusugan ng Chicago. Isa siya sa ilang opisyal ng gobyerno sa Amerika na hayagang sumusuporta sa plant-based na diet. Kung naglakad, lumukso, lumangoy, gumapang, dumudulas, may mata, may magulang, huwag ninyo itong kainin. Naniniwala si Dr. Mason na nahihirapan ang mas kapos sa populasyon natin na pumili ng mas mainam na pagkain. Una sa lahat, mataas sa calories ang mga diet na ito ngunit kapos sa sustansya. Ito ang tunay na problema. At sa kasama ang palad, ang mahihirap ay kapos sa lahat ng bagay. Kapos sila sa kalusugan, kapos sila sa mga pagpipiliang pagkain, kapos sila sa halos lahat ng aspektong maiisip ninyo. Dahil dito, mas nagiging vulnerable ang mga kapos sa buhay sa pagkalulong sa sobrang naprosesong pagkain. Maraming tao ang mas gusto ang mabilis at madali ang mga bagay at mas gusto rin nila ang mga pagkaing maalat at prito. Kaya ganyan ang mga bagay na nakikita ninyo sa aming komunidad. Si Sandera Nation ay nakatira sa isang tahimik na suburb sa Cleveland, Ohio, kasama ang 5 niyang anak. Noong Oktubre 2008, tinamaan siya ng kakaibang karamdaman. Gusto ko sanang magsalita pero hindi lumalabas. Sa sobrang nanginginig at pinagpapawisan ako, tapos nilalamig, masama ang pakiramdam, pagod na pagod, masakit ang tiyan, at kung ano-ano pa. Kaya nagpunta ako sa doktor at doon ako na-diagnose na may hypertension at diabetes. Tulad ni Joey O'Coin, ginagamot si Sandera gamit ang mamahaling mga deresetang gamot. Matagal akong in denial. Narinig ko ang sinabi nila pero in denial pa rin po ako. Kumakain pa rin ako ng mga bagay na hindi ko dapat. Hindi ko talaga nakuha ang edukasyong kailangan ko, kaya umasa ako sa gamot na yon para iligtas ako. Pagkatapos nakipagkita si Sandera kay Dr. Esselstyn na nagrekomenda ng Whole Foods plant-based diet bilang lunas. Halika, simulan na natin. Medyo kinakabahan po ako pero ginawa niyang napakadali para sa akin. Interesado talaga ako sa sasabihin at ituturo niya at sa bagong journey na tatahakin ko kasama siya. Noong 1974, na-ospital si Prime Minister Zhou Enlai ng China dahil sa bladder cancer. Alam niyang terminal ang sakit niya, kaya nagpasya siyang bigyan ng bansa niya ng mas kumpletong pag-unawa sa cancer. Kaya sinimulan niya ang isa sa pinakamalaki at masusing scientific study sa kasaysayan. Naitala ng 650,000 researchers ang mga pattern ng pagkamatay mula sa iba't ibang uri ng cancer noong 1973 hanggang 1975. Saklaw ng pag-aaral ang bawat lalawigan sa China at mahigit 880 milyong tao. Namatay si Zhou noong 1976, ilang taon bago matapos ang pag-aaral niya. Sige, ilang polo ba ang kakailanganin mo? Siguro 3. Oo nga. Sige. Ang cancer study ni Zhou Enlai ay magkakaroon, sa huli, ng malaking epekto sa tinawag ni Dr. Campbell na tampok na bahagi ng kaniyang research. At nandoon ka ng 2 o 3 buwan. Si Dr. Junshi Chen ay isang senior research professor sa Chinese Center for Disease Control and Prevention. Una niyang nakilala si Dr. Campbell sa Cornell noong 1980, noong siya ay miyembro ng Chinese Institute of Food and Nutrition Science. Nagsisimula pa lang humupa ang tensyon sa Cold War at si Dr. Chen ay isa sa mga unang senior scientists mula China na bumisita sa US. Noong panahong iyon, si Dr. Campbell ay isa na sa mga kilalang nutritional biochemist sa mundo. Nang makita nila ang libro na ito, nagsimula ang mahalagang pagtutulungan. Ito ang atlas na nagpapakita ng dami ng namamatay dahil sa cancer sa China.
Inilathala noong 1981, ang Cancer Atlas ay naging bunga ng pambansang pag-aaral ni Zhou Enlai. Ipinakita nito ang kakaibang geographic distribution ng iba't ibang uri ng cancer sa China na madalas nagkakumpol sa ilang hotspots. Ganon din sa iba't ibang cancer na ang mga county na may pinakamataas na level ay madalas mas mataas kumpara sa mga county na may pinakamababa. Kaya halimbawa, ang cancer sa esophagus, ayon sa mapang ito ng cancer, may humigit kumulang 400 beses na pagkakaiba sa bilang ng namamatay sa iba't ibang county sa China. Napakalaki. Oo. Yan ang pagkaunawa ko sa Estados Unidos, ilang beses lang ang pagkakaiba. Baka doble lang. Iyon lang ang nakikita namin. Kaya mas lalo nitong nakuha nito ang aming pansin kung bakit ganoon. Dahil lahat naman sila ay mga Chino. Sa aspetong genetiko, pare-pareho lang sila. At bakit napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang mortality sa iisang uri ng cancer. Kaya naniniwala po kami na may kinalaman ito sa kapaligiran, sa mas malawak na kapaligiran. At mula sa aming profesional na pananaw, siyempre ito ay tungkol sa pagkain at nutrisyon. Dr. Chen, sabi ko, bakit di na lang tayo pumunta ron at mag-aral? Para kay Dr. Campbell, iyon na ang hinahanap niyang oportunidad. Bukod sa iba pa, masusuri niya kung paano naaangkop sa malaking populasyon ang obserbasyon niya sa cancer sa atay ng mga batang Filipino, pati ang mga natuklasan mula sa mga pag-aaral niya sa lab. Isa sa alang-alang ng proyekto ang 367 variable na kaugnay ng dieta at kalusugan, kaya isa ito sa pinakaambisyosong pag-aaral sa nutrisyon na naisip na kailanman. Maingat na pinili ni Dr. Campbell at ng mga kasamahan niya ang 65 county na nakakalat sa China. Ang mga county na ito ay karaniwan na sa mga rural o semi-rural na lugar. Ginagamit po namin ang mga rural na county dahil matatag ang paninirahan nila at ganito na ang pamumuhay nila sa loob ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 taon na. Mahigit 350 na manggagawa ang sinanay. Maingat nilang sinuri ang pagkain at pamumuhay ng 6,500 katao sa mga napiling county. Kumuha rin ng mga sampol ng ihi at dugo. Noong 1983, sinimulan nina Dr. Campbell, Dr. Chen at ng kanilang mga kasamahan na suriin ang napakaraming impormasyong nakalap. Abutin ito ng ilang taon. Pagkaraan ng 8 linggo sa plant-based diet, si Joey Ocoin ay wala pa ring iniinom na gamot. Noong sinimulan ko ito, marami akong side effects mula sa gamot at sa pagiging unhealthy ko. Pero ngayon, mas gumaganda ang kondisyon ko at araw-araw, mas healthy ang pakiramdam ko. Bihira akong mapagod sa araw at palaging masarap ang pakiramdam ko. Ito ang timbangan na ginagamit ko. Mga 8 linggo na ang nakalipas, nasa 218 hanggang 220 pounds ako. Ngayon, naglalaro na lang sa pagitan ng 180 at 185, wala na sa mga sinturon ko ang kasya. Ito mismo, 2 bagong butas ang ipinagawa ko dahil gusto ko ang sinturong ito. Wala nang kasya, kailangan ko nang bumili ng bago. Ito na lang lahat ng damit ko, pero magandang problema ito. Naging masaya ito para sa kanya dahil bukod sa nakikita niyang maganda ang mga resulta, natutunan niyang mahalin ito. Gustong-gusto niya. Sa tingin ko, hindi na siya babalik sa dati. Masyado nang maganda ang pakiramdam niya at gusto niya ito. Kahit medyo lumihis siya, ramdam niya ang lakas at mas bata pa ang itsura niya. at dahil alam niyang babalik siya sa lahat ng gamot kapag ginawa niya yon, malaking motibasyon yon sa kanya para ituloy ang ganitong pamumuhay. Noong dekada 1980, nahirapan si Dr. Caldwell Esselstyn na ayusin at isaayos ang isang pag-aaral tungkol sa sakit sa coronary artery. Plano niyang ilagay ang isang grupo ng pasyente sa dieta na plant-based, kasama ang kaunting low-fat na produktong gatas at pinakakaunting gamot na pampababa ng kolesterol. At unti-unti sa sumunod na 18 buwan, nakuha ko ang 20 pasyenteng hiniling ko. Pero ang mga ipinadala nila sa akin ay mas malala ang kondisyon kaysa sa akala ko. Mga pasyente ito na hindi nagtagumpay ang una o pangalawang bypass at angioplasty. 5 sa kanila ang sinabihan ng mga specialist na cardiologist nila na baka hindi na sila umabot hanggang katapusan ng taon. Isa sa mga pasyenteng malubha ang kondisyon ay si Evelyn Oswick, 59 taong gulang, teacher ng speech and communication. Kinain ko lahat ng tsokolating candy na kaya ko at bawat donut na makuha ko, ay gusto ko talaga yon. Ang daming gravy.
At pagkatapos nagkaroon ako ng 2 beses na akong inatake sa puso bago ko nakilala si Dr. Esselstyn. Nung nagkaroon ako ng ikalawang atake sa puso, sinabi ng doktor na maghanda na raw ako sa kamatayan. Iyon mismo ang sabi niya. Tiningnan ko siya at sinabi ko, talaga bang iyon ang ibig ninyong sabihin? Gusto po ba ninyong bumili ako ng rocking chair, umupo lang doon, mag-ugoy-ugoy at maghintay? Tiningnan niya lang po ako at sinabi niya, oo, iyon po mismo ang sinasabi ko. Si Anthony Yen ay ipinanganak at lumaki sa China. At kumakain po kami ng karaniwang pagkain ayon sa kulturang Chino. Napakaliit na piraso ng karne pero hinihiwa nila ito. Kaya ito ay para sa lasa sa halip na istilong Amerikano. Kapag kumakain ka ng isang malaki, napakalaking piraso ng karne na madali mong mapapakain ang buong pamilya sa China. At marami po kaming kinakain na gulay sa China at mayroon po kaming sopas. Pero nang dumating po ako sa United States, doon po nagsimula akong makaranas ng fast food, mga hamburger at cheeseburger, pati pizza. At napansin ko na tumaas ang timbang ko. Noong 56 anyos si Mr. Yen, bigla po siyang nakaranas ng matinding pananakit ng dibdib. Noong panahong iyon, sumailalim po ako sa open heart surgery. Nagkaroon po ako ng 5 bypass. Pero napaka-interesante po. Makalipas po ang humigit kumulang 1 linggo, naramdaman ko pong muling sumikip ang aking dibdib. Kaya kaming mag-asawa ay nagpunta para magpatingin kay Dr. Esselstyn. Nakita ko ng personal ang bawat pasyente tuwing 2 linggo sa unang 5 taon. Sa bawat pagbisita, kumukuha kami ng kumpletong lipid profile ng kolesterol, ang presyo ng dugo at timbang, at sinusuri ko ang bawat subo ng pagkain kinain nila. Sa paggamit ng simpleng pagkain bilang pangunahing lunas, sinuway ni Dr. Esselstyn ang high-tech at magastos na sistemang malalim ang pagkakaugat sa medisina at gobyerno. Sa likod ko, tinatawag nila akong Dr. Sprouts. Pero ito ang lagi kong gustong hamunin. Pinapainit muna namin ang oven, pinapakulo ang tubig, naglalagay ng kaunting pampalasa, tapos ilalagay na ang sibuyas at spinach. Hinding-hindi talaga ako naging morning person sa buong buhay ko. Pero bago pa ang karanasang ito, malamang mas malala pa yon kaysa kailanman. At dahil doon kailangan kong gumising ng maaga sa umaga at magpa-caffeine muna gamit ang Coke, Red Bull at mga ganong klaseng bagay bago pa man ako makapag-isip o makapagsimulang magtrabaho. Hindi namin ginawa ang rice noodles. Pakuluan nyo lang sila ng mabilisan, tapos ilagay nyo na lang ito sa ibabaw. Tama. Mas madalas na siyang kumain pero tama ang mga pagkain kinakain niya at pumayat siya. Kaya siguradong mas magaan ang pakiramdam niya sa ganitong paraan. Makikita ninyo ito sa mukha, leeg at tiyan niya. Lahat. Malaki ang nabawas na timbang niya, mas may energy na siya at mas maaga gumising. Kaya may oras na kami sa umaga na napakaganda. Sa tingin ko wala yon. Kayo po ang doktor. Noong 1990, matapos ang halos 1 dekada ng matinding pagsisikap, na-publish na ni Dr. Campbell at ng mga kasamahan niya ang pag-aaral nila sa China. Natukoy nito ang hindi bababa sa 94,000 ugnayan sa pagitan ng pagkain at sakit. Malalaking numero iyon para sa kahit anong study. Sa huli nang gawin namin ang lahat ng ugnayan sa librong ito at tingnan ang makabuluhang estadistikal na kahulugan, umabot ito sa mga 8 hanggang 9,000. Kapag mayroon po kayong napakaraming ugnayan at sinimulan ninyong suriin ang bawat isa at lumalabas na makabuluhan sa estatistika, ibig sabihin nito na kung 19 sa 20 ay tumuturo sa iisang direksyon, ito ay lubhang makabuluhan at malamang na totoo. Daang-daang detalyadong tables at charts ang kasama sa study. Bawat isa ay nagpakita ng raw data na nakolekta noon. Ang impormasyong ito ay inihambing sa iba't ibang paraan upang patunayan ang reliability at ipakita ang ugnayan nito sa 367 variables na sinuri sa study. Sa palagay ko ito ang pangunahing mensaheng nakuha namin mula sa lahat ng pagsusuring ito ng ugnayan ay iisa lamang. Ang pagkaing nakabatay sa mga pagkaing mula sa halaman, pangunahing mga butil na cereal, mga gulay at mga prutas, at napakakaunting pagkaing mula sa hayop
ay palaging iniuugnay sa mas mababang dami ng namamatay mula sa ilang uri ng cancer, stroke at coronary diabetes. Tinawag ito ng The New York Times na pinakakomprehensibo at pinakamalaking pag-aaral kailanman tungkol sa ugnayan ng pagkain at panganib sa sakit. Para kay Dr. Campbell, sa wakas may large-scale data na siya sa mga tao at kapansin-pansing tugma ito sa mga nauna niyang natuklasan. Sa kabuuan, malinaw ang siyentipikong ebidensya. Ang whole plant-based foods ay mabuti sa kalusugan ng tao, samantalang ang animal-based foods ay hindi. Sa umpisa, hindi naging madali ang health journey ni Sandera Nation. Medyo mahirap po kasi 38 years na akong kumakain ng matataba at mamantikang pagkain at kung ano-ano pa, mula pa po sa naalala ko. Kaya medyo mahirap din para sa akin na mula roon ay bigla na lamang akong ganap na magbago kinabukasan. Nagsimula po akong magsulat sa journal sa unang 3 linggo. Isinusulat ko ang mga nararamdaman at emosyon ko, pati kung ano ang pakiramdam ko para malaman ng iba na okay lang maramdaman iyon. Sa buong proseso, malaki ang suporta ni Dr. Esselstyn at ng asawa niyang si Ann kay Sandera. Lagi silang nakikipag-ugnayan at sinasabing hindi nila ako nakakalimutan. Alam kong totoo yon. Ramdam ko talaga. Pumunta ako sa Walmart noon, gusto ko sana ng Subway sandwich at sabi ko, bibili ako ng meatball sub. Pagkatapos noon, habang nasa Walmart pa ako, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mrs. Esselstyn na para bang alam nila na mahina ako sa sandaling iyon. Sinabi niya, ipangako ninyo sa akin na hindi kayo kakain ng kahit anuman mula sa Walmart. Kinilabutan ako nang mapansin niya iyon, kaya umalis na lang ako sa tindahan nang hindi bumili ng meatball sub. Anong nakikita nyo? Habang inilalathala ni Dr. Campbell ang pag-aaral niya sa China, si Dr. Esselstyn naman ay nakakakuha ng matinding data mula sa research na sinimulan niya. Taong 1985, nagsimula siya sa 24 na pasyente pero 6 ang umatras sa unang taon, kaya 18 na lang ang kabuuan. Sa pagtatapos ng 5 taon, nagkaroon kami ng mga follow-up na angiogram at 11 sa grupo ang napahinto ang sakit nila. Wala ring paglala at may 4 na kaso na nagbigay ng kapanapanabik na ebidensya ng pag-urong ng sakit. Nakapagtataka ang mga resultang ito. Nagawa ng dieta ang hindi pa nagagawa noon ng mga gamot at operasyon. Mga totoong pag-urong ng sakit sa puso. Ang biological mechanism na nagdulot ng mga pag-reverse na ito ay nakasentro sa panloob na sapin ng ating mga ugat at arterya, ang mga endothelial cells. Sila ang life jackets ng ating mga blood vessels. Bata ka pa, teenager, malusog ka. Kung ilalatag mo ang mga iyon sa isang manipis na patong, sapat iyon para makatakip ng 6 o 8 tennis court. Noong 1988 natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga endothelial cell ay gumagawa ng gas na nitric oxide. Kung gayon, ano po ba ang ginagawa ng nitric oxide? Pinapanatili po ng nitric oxide na dumaloy ng maayos ang ating dugo nang hindi ito nagiging malagkit. Nakakatulong din ito na paluwagin ang masisikip na daluyan ng dugo habang nag-ehersisyo at pigilan ang pagbuo ng plaque. At higit sa lahat, ang nitric oxide ay isang malakas na puwersa upang alisin ang pamamaga na karaniwang kasama ng plaque. Pero, ipinakita ng scientific tests na kapag kumain tayo ng karaniwang Western diet, nasisira ang ating mga endothelial cells. Kapag nasa edad 40, 50 o 60 na kayo at matagal nang napipinsala ang inyong mga endothelial cell, wala na kayong 6 o 8 tennis court. Maaring 1 kalahati o 2 na lang ito at hindi ka na nila mapoprotektahan. Ayon kay Dr. Esselstyn, kapag nagsimulang kumain ng whole foods plant-based diet, hindi lang humihinto ang pinsala sa endothelial cells, nagsisimula rin itong bumalik sa dati. Mga 5 taon sa kanyang study, gumawa si Esselstyn ng maliit pero mahalagang pagbabago sa menu ng mga pasyente niya. Nagsimula ito noong 1990 nang mabasa niya ang papuring review ng China study ni Dr. Campbell sa The New York Times. Nakita yon ni Dr. Esselstyn at inimbitahan niya akong dumalo sa isang komperensyang inoorganisa niya sa Arizona. Sa wakas ay nagkaharap ng personal ang 2 revolusyonaryong ito na hanggang noon ay nasa magkahawig ngunit magkahiwalay na landas. Sa isang banda galing ako sa siyensya at nakakakuha ng mga ideya. Siya naman ay galing sa klinikal at gumagawa ng kapansin-pansing pag-aaral. Narito ang science at klinikal na ebidensya. Kapag pinagsama,
tunay na kahanga-hanga. Nang malaman ni Esselstyn ang research ni Campbell, inalis niya ang mga produktong gatas sa dieta ng pasyente niya. Patuloy na kahanga-hanga ang resulta ng kanyang pag-aaral at noong 1995, naglathala siya ng papel na nagdedetalye nito sa isang kilalang siyentipikong journal. Pero isa sa pinakakapansin-pansing kwento ng tagumpay ni Esselstyn ay tungkol sa kasamahan niya sa Cleveland Clinic, si Dr. Joseph Crow. Sa totoo lang, aktibo naman ako, malusog, sobrang abala, nasa kalagitnaan na ng aking edad na 40 at talagang wala kahit ni isa mang salik ng panganib para sa anumang problema sa puso. Ngunit si Dr. Crow, kahit malusog ang antas ng kaniyang kolesterol, ay lubha pa ring pinahirapan ng sakit sa puso. Ang angiogram na ito, na kinunan matapos ang halos nakamamatay niyang atake sa puso noong 1996, ay nagpapakita kung gaano kalala ang pinsala sa isa niyang coronary artery. Ang angiogram na ito ay ginawa matapos ang wala pang 3 taon ng purong dietary treatment. Mapalad si Dr. Crow. Sa 25% ng mga kaso, ang biglaang pagkamatay ang una at tanging palatandaan ng sakit sa coronary artery. Sa orihinal na 18 na pasyente ni Dr. Esselstyn, lahat ay nabuhay sa unang 12 taon ng pag-aaral. Ngayon, 14 na pasyente ang buhay pa rin, higit 20 taon na mula ng simula ng study. Ang tungkol kay Esli, kahit palagi siyang napakabait, kapag sinabi mo na, sasali ako sa programang ito at mananatili ako sa diet na ito, mananatili ka talaga sa diet. Kung hindi, nandoon ang pinto. Wala po kayong choice. Ibig ko pong sabihin, napakaganda ng kanyang mga ngiti, pero napakahigpit niya. Kaya po hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin ako. Pero isa lang po talaga siya, isang tunay na napakagandang tao. Kapag tinitingnan ko ang mga litrato ko, mga 20 taon na ang nakalipas, sa totoo lang, mas mukha pa akong matanda noon kaysa ngayon. Ang pinagkaiba lang, mas marami na akong nalagas na buhok ngayon. May isa pang napansin si Anthony at ng iba pang lalaking pasyente. Kapag bata ka pa, kapag teenager ka pa, kapag may nakikita kang babae at iba pa, parang medyo na-excite ka at ang unang physical na reaksyon, alam mo, napapansin mo agad, alam mo, parang may flag na biglang tumataas. Yan ang tawag ko rito. Nangyari ito sa aming lahat. Yung iba pang mga Dr. Esselstyn, tinatawag ko silang lahat na mga guinea pig. Tumataas pa rin ang bandila. Maaring ayaw mong pag-usapan yung ED sa doktor mo, pero mahalagang usapan ito. Isa akong nagsasanay na urologist at ganun na ako sa nakalipas na 25 years at ang erectile dysfunction ay talagang ang unang klinikal na palatandaan ng pangkalahatang sakit sa cardiovascular. Ito ang canary in the coal mine. Palatandaan ito na maaaring may makabuluhang sakit sa endothelium at sa mga ugat ng dugo, mas maaga kaysa pag-atake sa puso o katulad nito. Kailangan nating tigilan ang pag-iisip na hiwa-hiwalay ang katawan. Hindi ito ganoon. Ang dugo ay dumadaloy sa buong katawan. Kaya kung may vascular disease kayo kahit saan, nasa buong katawan nyo ito. Sa kabila ng tagumpay ng diet na ito, may mga kritiko pa ring nagsasabing sobrang extreme ang ganitong paraan ng pagkain. At ngayon, dahil sa Western diet, tiyak na magkakaroon ng mga kalahating milyong tao sa bansang ito ngayong taon na kakailangang hiwain ang harap ng kanilang katawan, ilantad ang puso at saka kukuha ng mga ugat mula sa binti at itatahi sa puso. May ilang magsasabi, sobra yon. Matagumpay na nagamot ni Dr. Esselstyn ang mahigit na 250 na pasyenteng may sakit sa puso gamit halos ang eksklusibong Whole Foods plant-based na dieta. Para sa akin, ang sakit sa puso ay isang ganap na walang pangil na paper tiger na hindi na kailanman kailangang umiral. At kung ito man ay umiiral, hindi na rin kailanman kailangang lumala. Las Vegas, Nevada. Sa Extreme Couture Gym, nakahanap po kami ng isang pambihirang plant-based na atleta, ang kampiyon ng Ultimate Fighter na si Mac Danzig.
Sa mundo ng mixed martial arts, napakahalaga ng lakas, tibay, at stamina, at nasa kaymak ang lahat ng mga iyon. Inalis ko ang dairy sa pagkain ko noong mga 18 taon ako dahil allergic ako rito. Nakaapekto sa tenga, ilong at lalamunan at madalas akong magka-impeksyon sa tainga at mga ganitong bagay. Kaya noong inalis ko iyon, ang tanging pumipigil talaga sa akin sa pagiging vegan ay manok at isda. Kaya iyon na lang ang kinain ko ng maraming taon dahil akala ko kailangan ko iyon. Kasi sinasabi ng lahat na kung atleta ka, kailangan mo raw kahit man lang ng manok at isda sa pagkain mo para sa protina. Isa lang yan sa mga mito na matagal nang kumakalat. Tumigil ako sa pagkain ng manok at isda at biglaan ko na itong itinigil ng tuluyan. Sa tingin ko marami pa ring karaniwang stereotype na ang vegan ay parang payat na hippie. Hindi naman talaga layunin kong basagin ang stereotype. Sinubukan ko lang ang diet na iyon para sa sarili kong personal na dahilan at naging epektibo naman ito para sa akin. Pakiramdam ko mas marami akong enerhiya ngayong hindi na ako kumakain ng karne at mas mabilis na rin makarecover sa pagitan ng workouts. Hindi ko sinusubukang mapabilang sa kahit anong eksklusibong grupo. Ginagawa ko lang ang sa akin at wala akong balak kumain ng karne o mga produktong gatas o anumang katulad sa habang buhay ko. Ang gabay na ito ay tinatawag na Type A Planning Guide. Ngayon, kasama na rito ang mga pagkain sa pangunahing 4 na pangkat dahil tinitingnan natin ang kabuuang pang-araw-araw na pangangailangan at bahagi ito, kailangan nating maghain ng kalahating pinta ng sariwang gatas para magbigay ng calcium, riboflavin at iba pang sustansyang kailangan ng ating mga anak. Sa ilang dekada, sinasabi ng dairy industry at gobyerno ng US na mabuti ang gatas para sa ating mga buto. Bagamat lahat ng buong pagkain ay may calcium na mahalaga sa kalusugan ng buto, sinasabi na kailangan natin ng mas mataas na dami nito mula sa mga produktong gatas. Partikular na tinututukan ng mga bata at mga tumatandang kababaihan na uminom ng mas marami pang gatas. Sa palagay ninyo, ano ang pinakamahalagang sustansyang nakukuha natin mula sa mga produktong dairy gaya ng gatas? Calcium. Calcium, calcium, Calcium. Calcium. calcium, calcium, O kaya calcium. Calcium. Matibay ang science sa papel ng mga produktong gatas sa pagpapanatili ng malulusog na buto. At sa katunayan, ginagamit ito ng National Osteoporosis Foundation sa kanilang mga rekomendasyon. Ang osteoporosis ay isang degeneratibong sakit sa buto na madalas iniugnay sa kakulangan sa calcium. Kung totoo ito, ang mga bansang mataas ang konsumo ng mga produktong gatas, pangunahing pinagmumula ng calcium sa Western diet, ay dapat may mas mababang antas ng osteoporosis. Ngunit ayon sa isang pag-aaral ng iginagalang na mananaliksik sa Harvard, ang mga bansang mataas ang pag-inom ng calcium ay madalas ding may maraming bali sa balakang, isang mahalagang palatandaan ng osteoporosis. Kaya sa totoo lang, habang tumataas ang konsumo ng mga produktong gatas, tumataas din ang osteoporosis, kabaligtaran ng matagal ng sinasabi ng industriya ng gatas. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang proteinang galing sa hayop ay madalas magdulot ng sobrang asido sa katawan na tinatawag na metabolic acidosis. Para labanan ang kondisyong ito, kinukuha ng katawan ang pinakamadaling acid buffer, ang calcium, mula sa ating mga buto. Habang kinukuha ang calcium para i-neutralize ang sobrang asido, humihina ang mga buto natin. Sa pagtatanggol sa benepisyo ng gatas, maraming national health organizations ang nagre-rekomenda ng low-fat na mga produktong gatas. Pwede itong gatas, pwede itong yogurt, pwede itong keso, pwede itong anumang gawa sa gatas. Pero muli, ang mahalagang mensahe mula sa American Dietetic Association, National Osteoporosis Foundation at mga organisasyong nakatuon sa cancer at puso ay iisa ang pananaw. Kailangan po ay low-fat o fat-free. Kaya habang inaalis ang taba, nagiging mas malaking bahagi ng kabuuang laman nito ang protina. Kaya nagiging mas mataas ang protina at mas mababa naman ang taba. At kapag ikinumpara namin ang mga produktong gatas na mataas sa protina at mababa sa taba, halimbawa sa cancer sa prostate, kasing lakas ang ugnayan nito tulad ng paninigarilyo at cancer sa baga. Karamihan sa mga hayop dito ay tinatawag naming heifer. Sila ang mga batang babaeng baka na hindi pa ganap na baka. So, hindi pa sila nagkakaanak? Di pa sila nanganak. Kaya kailangan muna nilang manganak bago magkagatas. Kapag nagsimula na silang magpasuso ng gatas, halos tuloy-tuloy silang pinabubuntis. Mga 3 o 4 na taon.
Bakit damo ang kinakain nila ngayon? Aba, huli na nila tong pagkakataon na makakita ng damo. Pagkatapos nito, nasa barn na sila habang buhay. Nung bata pa ako, ipinagtanggol at ipinromote namin ang produkto namin dahil ito raw ang nature's most perfect food. Kaya naniwala ako roon. Pero habang lumilipas ang panahon, bahagyang nag-iba ang pananaw ko. Ibig kong sabihin, ito ang pinaka-perpektong pagkain para sa mga pusa. At parang walang saysay ang paglipat ng gatas ng isang species sa iba. 2 buwan pa lang mula nang magsimula ang gamutan niya, ramdam na ni Sandera ang malinaw na epekto nito sa type 2 diabetes at alta presyon niya. Mula nang mag-plant-based diet po ako, napakaganda po ng blood pressure ko. Nasa 80s ang blood sugar ko. Nagugulat po ako kapag nasa 70s, kaya nabahala po ako nang naging 60. Sabi ko, ay, hindi po ba masama yun? 60 po yun, alam nyo. And nakausap ko ang diabetes educator, at napakaganda. Sabi niya, hindi. Normal na blood sugar yan. Gumagana ang pancreas mo, nare-reverse na. Ironic nga, si Sandera ay nagtatrabaho sa isang outpatient na facility para sa diabetes. Pero ang treatment na nakatulong sa diabetes niya ay galing sa labas ng karaniwang medical system. Mas lumampas pa ang mga positibong resulta kaysa sa mga malalang sakit ni Sandera. Sa isip ko, wala na ang pagiging matamlay at takot na lumala pa ang sakit. Pakiramdam ko, kontrolado ko na at kaya ko na itong ayusin ngayon. Kaya sa mental na aspeto, ang ganda ng pakiramdam ko. Kumakain ako ng mga pagkaing dapat kong kainin. At sabi ni Ann, nagsisimula mo talagang malasahan ang totoong lasa ng pagkain. Kasi kapag kumakain ako ng peach, parang nasa langit ako sa mga white peaches ko. Nakakakain ako at ang sarap sa pakiramdam. Kapag ibinababa ang sugar, pumapayat ka at nagbabago ang buong katawan mo. Sa tingin ko, medyo umaasa tayo sa ating mga doktor at sa mga gamot. Dapat mas maging responsable tayo at alamin ito para sa sarili natin. At kung pag-uusapan natin ang mga doktor at gamot, ano ang tingin ng doktor ni Sandera sa bago niyang lifestyle? Nung kamakailan lang ay nilapitan ko siya tungkol sa sobrang ganda ng blood sugar ko at tinanong ko po siya, hindi na po ba ako dapat uminom ng aking gamot? Sabi niya, hindi, ituloy mo ang gamot mo. Ang sinabi niya, ano po ba talaga ang sinusubukang gawin ng doktor na yan? Alisin kayo sa mga gamot ninyo. At ako naman parang, opo, umaasa po ako na iyon talaga ang layunin. May mga tao pa rin kailangan pa nating makumbinsi. Kumakain sina Sally at Jim ng almusal nila ng mga 7 a.m. Magandang almusal ito na may masustansyang pagkain. Ngayon, mayroon silang gatas, cereal, nilagang itlog at sliced oranges. Nagsisimula sila ng araw ng tama. Ang pangunahing ahensyang nagtatakda ng nutrition guidelines sa Amerika ay ang United States Department of Agriculture. Ang USDA ang tumutulong magpasya kung anong pagkain ang ihahain mula sa mga sundalo sa larangan hanggang sa school cafeterias ng aming mga anak. Itinuturo rin ito sa mga paaralan at nakaapekto sa kakainin ng mga bata sa habang buhay nila. Si Dr. David Klurfeld ay isang nutritional scientist at National Program Leader for Human Nutrition sa Agricultural Research Service ng USDA. Gumagawa na po kami ng mga rekomendasyon sa pagkain mula pa noong dekada 1890 sa USDA at yun po ay bago pa namin nalaman ang tungkol sa mga bitamina at mineral. Pagkatapos po nyon, nagkaroon kami ng iba't ibang pangkat ng pagkain at mayroon po kaming batayang 4, 5, 7 at 12. At nagbago ito habang nagbago ang science. Marahil ang pinakakilalang food group noon ay ang Basic 4. Ipinakilala ito noong 1956 sa leaflet na Food for Fitness. Bilang pangunahing batayan ng edukasyon sa nutrisyon sa loob ng mahigit 30 taon, hinubog nito kung ano ang pinaniwalaang healthy ng isang buong henerasyon ng mga Amerikano. Ang Basic 4 ng pagkain ay napalitan noong 1992 ng Food Pyramid at kalaunan ay in-update bilang My Pyramid. Inire-rekomenda ng mga guideline na ito ang 3 serving ng dairy products kada araw at nananatiling pangunahing source ng protina ang karne. Sa pagsunod sa My Pyramid, ang isang 15 anyos na babae ay pwedeng kumain ng pang-araw-araw na menu na may isang mangkok ng Lucky Charms na may low-fat milk at isang baso ng orange juice mula sa concentrate sa almusal, mga cracker na may lasang keso sa merienda sa umaga, isang cheeseburger sa whole grain na tinapay na may french fries at coke sa tanghalian, chocolate pudding at ubas sa merienda sa hapon, at chicken nuggets na may biscuit at dilatang green beans sa hapunan, na may low-fat na ice cream bilang dessert. Nakikita ko na ngayon ang nangyayari sa paraan ng pagpapakain natin sa marami sa ating mga anak at sa mga paaralan.
Hindi na dapat tayong magulat sa dami ng labis na katabaan sa mga bata na nakikita natin ngayon. Si Dr. Neil Barnard ay isang medical researcher at pangulo ng Physicians Committee for Responsible Medicine. Ang problema, kapag kumukuha ng tray ang bata sa pila ng tanghalian sa paaralan, makikita mo ang pagpapatupad ng mga federal na pulisya. May mga burger na may keso sa ibabaw. Malaki ang subsidiya sa gatas, ngunit mas mahirap ng kaunti na makahanap ng mga gulay at prutas. At ito ay dahil ang mga kontrata ng gobyerno ay napupunta sa mga producer ng karne, pati na rin sa iba pang mga producer. Hindi po ito tungkol sa kalusugan ng mga bata. Lahat po ito ay tungkol sa pinansyal na kalusugan ng malalaking agribusiness. Ang USDA ay organisasyong nagsusulong ng kapakanan ng mga magsasaka. Okay lang yon. Pero hindi pwedeng iisang grupo ang magsusulong sa mga magsasaka, magbigay ng subsidya sa kanilang operasyon, mamahala sa mga produktong pangkalakal, mag-subsidize ng presyo sa pagtatanim ng pananim, tapos biglang magsasabing, sige, sasabihin namin sa mga tao kung ano ang dapat nilang kainin. Sasabihin nila sa tao ang kakainin base sa farmers, hindi sa American public. Noong 1998, nagsampa ng kaso ang grupo ni Barnard laban sa USDA. Tuwing 5 taon, ina-update ng pamahalaan ang Dietary Guidelines for Americans. Gabay ito sa dapat kainin ng mga Amerikano para manatiling malusog. At masusing sinuri namin ang panel na bumuo nito. 11 tao iyon. 6 sa 11 ay may mga ugnayang pinansyal sa industriya ng pagkain. Kaya sinabi namin, sandali po muna, may mga batas kung ano ang dapat nilang gawin at gaano sila dapat maging malinaw at bukas sa publiko. Nilabag nila yon. Kaya kinasuhan namin sila, mahaba ang paglilitis, pero nanalo kami. Pero hindi nito binabago ang katotohanang pabor pa rin sa industriya ang mga pulisiyang ginawa nila. Sa palagay ko po, wala namang totoong problema sa ugnayan ng mga scientists at ng food industry, lalo na kung may tanong ang industriya ng baka tungkol sa mga produkto nila. Hindi ba't nararapat lang na lumapit sila sa pinakamahuhusay na scientists? At kung ang pinakamahuhusay na siyentipiko ay mga konsultant ng industriyang pagkain, gusto ko pa rin silang mapabilang sa mga komiteng gumagawa ng mga rekomendasyon sa nutrisyon. Ang financial conflict of interest ay isa lang sa maraming conflict of interest. Alam po ninyo, may mga taong ginugol ang buong karera nila sa pagsisikap, patunayan na mabuti sa inyo ang vegetarian na pagkain o masama sa inyo ang pulang karne. Ngayon ko baka wala silang connection sa industriya pero may conflict of interest pa rin sila. Alam nyo, talagang may mga kinikilingan tayo. Sa totoo lang, nagkaroon din ako ng mga ganon. Ngunit umabot ako sa punto sa aking karera na nakakakuha na ako ng mga resulta na salungat sa inaakala kong totoo. Kaya kinailangan kong magmuni-muni sa aking sarili, punahin ang sarili kong mga kinikilingan, suriin ang mga ito ng mas mabuti at binago ko rin ang aking pananaw. Nagbayad si Dr. Campbell sa pagbabago ng pananaw niya. Isinantabi siya ng mga pangunahing administrador ng sarili niyang universidad. Ito ay matapos siyang maging lead scientist at makakuha ng milyon-milyong dolyar na research grants para sa Nutrition Division ng Cornell. Kinansel ng direktor ng division na matagal ng pangunahing consultant ng dairy industry ang sikat na kursong nutrisyon na itinuturo niya. Maraming taga-masid ang naniniwalang di makatarungan ang desisyong ito at labag sa academic freedom. Nakita din ni Dr. Campbell ang impluwensiya ng mga korporasyon sa research na ginagamit sa pagbuo sa nutrition policy ng gobyerno. Isang halimbawang binanggit niya ay ang prestihiyosong National Academy of Sciences. Ang gusaling nasa likod ko, rito ay marahil ang pinakamahalagang gusali sa larangan ng science sa bansa. Dito nakikilahok ang mga siyentipiko sa mga pagtalakay tungkol sa mga usaping napapanahon at tinutukoy kung paano. Paano nagagamit ang science sa mga patakaran? Nung una akong kasali, ang mga panel na iyon ay kadalasang pinopondohan ng pampubliko. Pero sa mga nakaraang taon, mas marami na akong nakitang pondong mula sa mga korporasyon na pumapasok para suportahan ang mga gawaing ito. At mas marami ring tao ang pinapahintulutang makasama sa mga komite, lalo na ang mga tagapangulo. At syempre, pwede nilang piliin ang mga taong gusto nila para makuha ang tiyak na konklusyon. Hindi ito ang tamang paraan. At sigurado ako na kung malalaman ng publiko kung gaano kalakas ang impluensyang ito, magagalit sila. Labing 4 na taon na akong tumatakbo. Marathoner ako. 47 taong gulang ako noon. Nasa tuktok ako ng husay ko. Noong 1982, biglang natigil ang karera ni Ruth Heydrich sa pagtakbo nang ma-diagnose siya ng cancer sa suso.
Pagkatapos ng mastectomy, inirekomenda ng mga doktor niya ang chemo at radiation para gamutin ang cancer na noon ay kumalat na sa baga at mga buto niya. Sa halip, nagpasya si Ruth na bumisita kay Dr. John McDougall. Sabi ko, Ruth, ginugol ko ang residency ko sa pag-ipon ng impormasyon tungkol sa diet at breast cancer. Nasa mga file na tuwang lahat. Basahin mo at tingnan mo kung ano ang masasabi mo. Ang sabi niya, ito ang mga pag-aaral na nagpapakita. Ang gusto kong patunayan ay kaya ng pagkain na baligtarin ang cancer sa suso. Binasa niya yon, lumabas at sinabi, okay, binago ko na ang diet ko. Binago nga niya. Kaya tinuruan niya ako kung paano kumain. Walang dagdag na mantika, maraming prutas at gulay at whole grains. Pagkatapos nagsimulang magsanay si Ruth para sa Ironman Triathlon sa Hawaii na pinagsasama ang pagtakbo ng marathon at ang malayuang pagbibisikleta at paglangoy. Sobrang tutok po ako. Ipinagpatuloy ko ang pagtakbo. Siyempre, tuloy-tuloy. Tapos nagdagdag pa ako ng paglangoy at pagbibisikleta. Para mas kumpleto, nagbuhat din po ako ng weights. At sabi ng mga tao, baliw ka. Pasyente ka ng cancer, dapat nagpapahinga ka, sabi ng mga doktor. Ang sarap ng pakiramdam ko, maayos ang kondisyon ko, at gusto kong panatilihin ang pagiging fit na yon. At nakasiguro po ako na kung malusog ang katawan ko at pinapakain ko ito ng tama, kaya ko pong malampasan ang cancer na ito. Sa Ironman Triathlon, nanalo si Ruth ng gintong medalya sa kaniyang pangkat ng edad. Nanatili po ako sa aking dieta at nalaman kong nawala ang aking arthritis, nawala ang aking constipation, at nawala ang aking balakubak. Wala pong palatandaan ng depression na maaari ninyong asahan kapag may diagnosis ng cancer. Naramdaman kong nagbago ako at napuno ng sigla at determinado akong ipakitang mas mahalaga ang pagkain kaysa sa inakala noon ng sinuman. May ibang kababaihan na gumaling sa breast, colon, at prostate cancer. May mga nagkaroon ng metastatic prostate cancer sa buong katawan at nakaranas ng tinatawag na spontaneous remission. Ibig sabihin, gumaling sila. Hindi katapusan ng mundo ang diagnosis na ito. May mga nakaka-recover. Si Ruth naka-recover. Kaya tuloy pa rin ang pagkarera ko at araw-araw pa rin ang training. Ilan ba sa mga nasa 70s ang nagtitriathlon? Hindi marami. Kaya nagbibigay ito ng pag-asa sa ating lahat habang tumatanda na hindi lang mananatiling malusog at malalampasan ang mga degenerative diseases, maaari ka pang magsimulang mangolekta ng medals. Ang pagkain na pinipili natin ay may malaking epekto sa mundo. Mahigit 10 beses na enerhiya mula sa fossil fuel ang kailangan para makagawa ng 1 calorie ng pagkain mula sa hayop kaysa sa 1 calorie ng pagkain mula sa halaman. Mula noong dekada 1970, 20% ng Amazon rainforest ay nasira na. Yan ay lawak na kasinglaki ng California. 80% ng nalinis na lupang ito ay inookupa na ngayon ng mga alagang hayop. Ang mga baka sa buong mundo ay kumakain ng sapat na butil para mapakain ang 8.7 bilyong tao, halos 2 bilyon pa na mas marami kaysa populasyon ng mundo. Sa halos 1 bilyong taong malnourished sa buong mundo, ang paglalaan muli kahit ng bahagi ng butil na ginagamit sa pagpapataba ng mga baka ay makakapagpakain sa bawat nagugutom sa planeta. Para kay Gene Bauer, ang mga faktor na tulad nito, kasama ng malalim na paggalang sa mga hayop, ay nakatulong para mahikayat siyang pumili ng plant-based na pagkain. Si Gene Bauer ay pangulo at founder ng Farm Sanctuary malapit sa Watkins Glen, New York. Nagbibigay ito ng isang ligtas na kanlungan para sa mga hayop na iniwan o inabuso. Lumaki akong kumakain ng mga hayop na tulad ng karamihan sa bansa namin, pero nang pag-isipan ko ang mga pinipili kong pagkain, napagtanto kong ayoko talagang kumain ng mga hayop. Habang mas marami akong natutunan, nakita ko na mas malusog ako kapag hindi kumakain ng hayop at mas magaan ang epekto ko sa planeta. Ayon sa United Nations, mas malaki ang ambag ng pag-aalaga ng hayop sa pag-init ng mundo kaysa sa buong industriya ng transportasyon. Kaya sa paraan ng pagkain natin ng karne, gatas at itlog, napipinsala natin ang sarili nating kalusugan. Kumakatay tayo ng 10 bilyong inosenteng hayop bawat taon sa US at sinisira natin ang planeta. Ang mga statistik mula sa United Nations at World Health Organization ay nagpapakita ng malalim na pandaigdigang epekto ng pagkain sa kalusugan. Ito ang tinatayang dami ng pagkain galing sa hayop na nalilikha sa 9 na bansa na malapit na kaugnay ng pagkonsumo ng pagkain galing sa hayop. Ito ang bilang ng mga namamatay dahil sa sakit sa puso at cancer sa mga parehong bansa. Sa United States, ang mga kaparehong sakit na ito ay patuloy na may matinding epekto.
Kahit bilyon-bilyong dolyar na ang ginagastos sa paggamot sa puso, nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay ang sakit sa puso na pumapatay ng mahigit 600,000 tao bawat taon. At ang hindi natin maiwasang pag-usapan kapag pinag-uusapan natin ang mga stent at heart bypass surgery ay ang katotohanang bagamat walang duda na sa isang emergency, ang mga pamamaraang ito ay talagang nakapagliligtas ng buhay. Pero kung planado itong gawin at hindi rin napipigilan ng mga pamamaraang ito ang mga bagong atake sa puso. Ang stents at bypass surgery ay pangunahing ginagamit para gamutin ang malalaking blockages sa arteries. Gayunpaman, ayon sa maraming pag-aaral, maliit na porsyento lang ng mga atake sa puso ang dulot ng pinakamalalaking naipong plaque. Ang mas malaking natitirang porsyento ay sanhi ng mas marami at mas bagong mga bara na mas matindi ang pamamaga at mas malamang na pumutok kaysa sa mas malalaki, mas luma at mas matatag na mga plaque. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi ginagamot ng mga paraang iyon ng sakit. Sintomas lang ang tinutugunan. Mahigit 25 taon nang kumakain si Dr. Esselstyn ng mga pagkaing inirekomenda niya sa kanyang mga pasyente. Isa sa kaniyang mga anak, si Rip Esselstyn, ay gumamit ng plant-based na dieta upang masuportahan ang matagumpay na 10 taong karera bilang isang professional na triathlete. Nang mag-34 na si Rip, handa na siya sa pagbabago ng karera at nagsanay upang maging isang bumbero. Si Rip ay naitalaga sa Engine Company No. 2 sa Austin, Texas. Napaka-kompetitibo namin sa estasyon ng bumbero at mahilig tumaya. Kaya isang gabi nasa beranda kami at gumawa ng munting pustahan kung sino ang may pinakamababang antas ng kolesterol. Kaya kinabukasan ng umaga, nagmaneho kami papunta sa isang laboratorio, nagpa-test at lumabas ang mga resulta. Doon namin na-discover na si J.R. James Ray, ang residenteng redneck namin, ay may cholesterol na 344. Halos ibig sabihin nito ay kumakatok ka na sa pintuan ng kamatayan. Kaya ginawa namin, bilang tanda ng pagkakaisa, kinabukasan nagsimula kaming kumain ng plant-based na dieta para mailigtas ang buhay niya at maprotektahan ang kanyang mga arteries. Pumayag ang mga lalaki na baguhin ang diet sa Firehouse. Pero sa Texas, mahirap iwan ang nakasanayang pagkain. Halos parang sport ang karne sa Texas. May ilang matatalik akong kaibigan na kasali sa mga barbecue team. Yun ang ginagawa nila. Yun ang sport nila tuwing weekend. Sa Texas, seryoso sila sa Texas barbecue. Kansas. Sa mga lalaki, madalas na iniuugnay ang pagiging macho sa pagkain ng karne. At kung kayo po ay isang bumbero, mas lalo pa itong tumitindi. Halimbawa, noong nakaraang taon, may 133 na bumbero ang namatay sa United States. Ang 52% nito ay dahil sa sakit sa puso. At ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bumbero habang sila ay nasa tungkulin ay ang sakit sa puso. Matapos lang ang 3 linggo, sa bago niyang dieta, ipinacheck ni JR ang kolesterol niya at bumaba ito ng 148 puntos, katumbas ng 43% na pagbaba. Ang resulta niya ay naka-inspire sa iba. Nakita rin nilang bumaba ang cholesterol at tumaas ang energy. Bilang bumbero, hindi lang nila tinutulungan ang sarili, mas handa pa silang tumulong sa iba. Sa pagiging bumbero, hindi mo alam kung ano ang susunod na tawag. Pwede kaming magkaroon ng alarma sa matataas na gusali kung saan kailangan naming umakyat ng 20 palapag na hagdan habang suot ang air pack, kasama ang bunker gear at may high-rise pack pa sa likod. Kahit sino ay kayang bumaba sa poste pero hindi lahat kayang umakyat, lalo na kung wala na ang mga binti nila. At sa puntong iyon, may dagdag na 75 hanggang 100 pounds na kailangan ninyong buhatin paakyat ng 20 palapag na hagdan. Kailangan ninyo ng mahusay na kapasidad na aerobiko at lakas para magawa yon. Real men eat plants. Real men eat plants. Alam po ninyo, bilang mga bumbero, iniisip ng lahat na apoy ang nilalabanan namin at totoo po iyon. Pero mahigit 70% ng mga tawag sa amin ay mga medikal na emerhensya kung saan tumutugon kami sa sakit sa puso, alta presyon, type 2 diabetes at malalang labis na katabaan. Kaya nakikita po namin ng malapitan at personal sa pangkalahatan ang pinsalang dulot ng karaniwang dieta ng mga Amerikano. Para sa akin, simple lang talaga ang sagot. Parang nakakagulat na ganoon lang. Kailangan lang magsimulang managot ang mga tao sa sarili nilang kalusugan at kumain ng mas maraming pagkaing nakabatay sa halaman. Ganun lang po kasimple. Pagkalipas ng 13 linggo ng Whole Foods, plant-based na diet, oras na para kunin ko ang mga resulta ko mula kay Dr. Lederman. Nung nagsimula po kayo, ang timbang ninyo ay 231 pounds. Ngayon, 211 pounds na po.
Okay, bumaba po kayo ng 20 pounds. Nung nagsimula po kayo, ang blood pressure ninyo ay 142/82. Ngayon po ay 112/70 na. Wow, ang laki ng ibinaba. Maganda ang ibinaba niyan. Napakaganda. At magpapatuloy pa yan. Patuloy pang bababa habang ginagawa ninyo yan. Ang resting pulse ninyo ay 92 nung nagsimula kayo. Ngayon, bumaba na ito sa 60 habang nagpapahinga. Sige, okay. Pero ang kabuang kolesterol ninyo ay bumaba mula 241 hanggang 154. Ano? Opo, talagang nakakabilib po yun. Mula 241, bumaba sa 154. 154. 154, ganyan talaga. At ang LDL ninyo o masamang kolesterol, sa tingin ko ito ang pinaka kahanga-hanga. Bumaba ito mula 157 hanggang 80. Talaga po ba? Opo, talagang nakakabilib yun. Halos kalahati ang ibinaba. Sinukat po namin ang CRP nung nakaraan na parang palatandaan ng pamamaga sa puso at sa mga daluyan ng dugo. At bumaba yun mula sa 6.0 hanggang sa 2.8. Nang hindi gumagamit ng anumang gamot, malaki kong nabawasan ang posibilidad na atakihin sa puso at magkaroon ng marami pang ibang sakit. Bukas, ika-20 linggo ko na sa programa. Nawala na sa akin ng 45 pounds. Na-reverse ko na ang diabetes. Kailangan ninyong malaman na sobrang ipinagmamalaki kayo ng lahat sa nagawa ninyo. Hindi ko na po kailangang umasa sa mga gamot. Mas marami na po akong enerhiya na wala po ako noon. Gustong-gusto to ng mga anak ko. Sobrang proud nila sa akin at lagi nila itong sinasabi. May maikling kasabihan akong dala nitong halos 2 taon. Win the war, do not let one lost battle end the war. Kung sakaling panghinaan kayo ng loob at magpadala sa tukso, huwag kayong sumuko. Bumalik agad sa tamang direksyon, hindi bukas, kundi ngayon na. Hindi na babalik ang diabetes ko, pati ang timbang. Ang mensahe, ikaw ang may kontrol sa buhay mo. Si Joey O'Coin ay may mahigit 2 dosenang problema sa kalusugan, kabilang ang type 2 diabetes. Pero matapos ang 22 na linggo ng plant-based na pagkain, kapansin-pansing gumanda ang kalagayan niya. Kumusta kayo? Bumalik ulit. Mas nagiging healthy kayo. Bumaba na ang timbang ninyo ng 28 pounds at mas magaan na ang pakiramdam ninyo. 26 sa 27 reklamo ay nawala na. Ang marker ninyo ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo ay bumaba na sa antas ng normal na tao. Bumababa ang antas ng blood sugar ninyo. Patuloy pa itong bumababa araw-araw kaya lalo pa itong gaganda. Mas mababa na ng malaki ang kolesterol ninyo kumpara nung nagsimula kayo bago pa kayo uminom ng anumang gamot. Normal na ngayon ang blood pressure ninyo kumpara nung umiinom pa kayo ng gamot. Dati mataas pa rin ito. Sinabi niyo rin na hindi pa kayo nakaramdam ng ganito dati. Tingnan niyo po ang itsura niyo sa mga litrato. Mas malusog po ang dating niyo. Gaya ng sinabi ko noon, ipinaliwanag ko kung paano naapektuhan ng numbers ang cancer at ang pagtingin natin sa tunay na kalusugan. Hindi lang ang mga numero, kundi ang buong larawan. At napakaganda ng larawan ninyo. Umiinom ako noon ng 9 na pills araw-araw at may 2 injections pa. Kaya halos 150 hanggang 200 kada buwan ang gastos ko sa gamot bukod pa sa insurance. Isipin niyo po iyon. 5 buwan ko na itong ginagawa. Nakatipid na ako ng $800 hanggang $1,000 dahil wala na akong iniinom na pills o shots. Isipin mo kung gaano kalaki ang natipid ko, ang insurance company din. May datos ang gobyerno ng US na 75% ng gastos sa healthcare ay dahil sa mga malalang sakit. At ang mga ito ay dahil sa diet at lifestyle. Tanggalin natin ang problema, ang sakit na dulot ng pagkain. Ngayong nasa 70s na, masigla at aktibo pa rin sina Dr. Campbell at Dr. Esselstyn. Patuloy pa rin po nilang ipinapalaganap ang kanilang mensahe. Kung susuriin ninyo ng mabuti ang mga batang nag-aaral, makikita na pati ang mga ugat papunta sa utak, ang carotid artery, ay kumakapal na ang loob at gitnang sapin. Nagle-lecture si Dr. Esselstyn tungkol sa research niya sa buong US at ibang bansa. Madalas siyang samahan ng asawa niyang si Ann para tumulong sa counseling ng mga pasyente at magpakita kung paano maghanda ng plant-based foods. Si Dr. Esselstyn ay director din ng the Cardiovascular Disease Prevention and Reversal Program ng Wellness Institute ng Cleveland Clinic. Gaya ni Dr. Esselstyn, patuloy na nagle-lecture si Dr. Campbell sa Amerika at ibang bansa. Dr. Campbell, naniniwala ba kayo na kahit walang kontaminasyon ang protina mula sa hayop, mga produktong gatas at iba pa, sa tingin nyo ba ay hindi pa rin dapat kainin ng mga tao? Hindi ko iniisip yon. Sa tingin ko, habang mas lumalapit tayo sa plant-based na pagkain, mas tama, whole foods plant-based, mas magiging mas malusog tayong lahat. Sa China, kung saan isinagawa ni Dr. Campbell ang kanyang malaking pag-aaral, isang henerasyon na ang nakalipas, nakaranas ang populasyon ng malaking pagtaas sa pagkain ng karne, mga produktong gatas, at mga pagkaing na proseso na karaniwang kinakain.
Kasabay nito, mabilis ding dumarami ang mga kaso ng degenerative na sakit. Maraming Tsino ngayon ang may mga paniniwala tulad ng mga Amerikano tungkol sa nutrisyon. Ang pagkain ng karne, sa tingin ko nakakadagdag ng protina. Maraming benepisyo sa kalusugan natin. Sa palagay ko, mas mabuti pa ring uminom ng isang baso ng gatas pagbangon sa umaga. Alam po ninyo, wala po akong alam na iba pa sa medisina na halos tumapat sa kayang gawin ng plant-based na pagkain. Ako po ay kumpiyansa akong masasabi ito. Ngayon na ang ating mga pambansang autoridad ay sadyang inaalis ang konseptong ito ng nutrisyon sa debate at talakayan para protektahan ang kasalukuyang kalagayan. Sa teorya, kung susundin ito ng lahat, naniniwala akong mababawasan ang healthcare ng 70 hanggang 80%. Kahanga-hanga iyon. At lahat ng ito ay galing sa pag-unawa sa nutrisyon, pagsasabuhay nito, at pagmamasid na lang sa mga resulta. Ang pinakadakilang regalo na maaari ninyong maibigay sa inyong sarili at sa inyong pamilya, hindi lamang sa mga kaedad ninyo, kundi pati sa inyong mga anak at mga apo, ay kung magagawa ninyo silang mamulat sa napakalaking kapangyarihang nasa loob ng bawat isa sa kanila upang maiwasan ang pinakamatitindi at pinakamasasakit na trahedya sa buhay. Hindi po dapat mangyari ang mga ganitong pangyayari. Buong puso akong naniniwala na kung may makikinig dito, dapat nilang tingnan ang laman ng refrigerator nila at suriin ang pagkain nila at subukan ito. Papayat kayo at mas magiging malusog. Walang mawawala sa inyo kung maglalaan lang kayo ng ilang linggo para subukan ito. Makikita po ninyo kung gaano ito kadali. Hindi ko sasabihing naging mahirap ito. Muli nagpasya na ako, ito ang gagawin ko. Hindi ko kailanman naramdaman na hindi ko nakukuha ang gusto ko. Kaya hindi ako kumain ng sorbetes o donut, kaya iba na lang kinain ko. Nagpapasalamat ako sa kanila sa lahat ng paraan, lalo na sa doktor ko, si Matt. Hindi nila alam kung gaano nito binago ang buhay ko. Totoo yon. Hindi lang sa akin, kundi sa pamilya ko rin at sa lahat. Kinikilabutan ako kapag kinukwento ko ito. Talagang life-changing. Kaya ninyo itong kontrolin. Sinasabi ko ito dahil marami sa buhay ko ang wala akong kontrol. Pero ang mensahe ko, kaya mong kontrolin ang kalusugan ng katawan mo. Kumain para mabuhay, huwag mabuhay para kumain. Mas mabuting kunin nyo na ang resiping yan. Masarap ito. So I choke on the sun, and the days blur into one. The backs of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts of old dead grass. It's never much, but we've made the most. Welcome ships are launching